Isasama na ng NBI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang kasong human trafficking sa operasyon ng Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City. Ayon sa ahensya, may mga dokumentong nagpapakita na may kinalaman si Defensor sa disenyo at pagbabago sa estruktura ng gusali. Yan ang ulat ni RR Tubise. 2 buwan matapos ang entrapment and rescue operation sa Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City, isasama na ng NBI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang reklamong ihahain ng ahensya. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mas malinaw na umano ngayon ang partisipasyon ni Defensor matapos pag-aralan ng NBI ang mga dokumento kabilang ang building plans ng Cliff Point Square. Mas malinaw na ngayon yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralan yung kaso together with STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. Ipinakita ng NBI sa media ang orihinal na building plan ng Cliff Point Square kung saan umano nakatala ang Mike's office sa bahagi ng gusali na kalaunan ay ginawang KTV. Na yan, oh, Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi niya alam? Wala siyang kinalaman. Sinabi ng NBI na hindi lamang corporate ownership ang tinitingnan laban kay Defensor. Ayon sa ahensya, may mga pagbabago umano sa orihinal na disenyo ng building tulad ng pekeng hagdan, mga tinakpang lagusan at mga silid na dapat opisina pero ginawang hotel rooms. Sa tingin ng NBI, sadyang idinisenyo ang KTV at hotel para maging magkadugtong at magamit sa umano'y human trafficking operation. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. Git pa ni Matibag, hindi ordinaryong landlord lamang si Defensor dahil may personal umano siyang kaalaman sa mga pagbabago sa disenyo ng gusali. He has knowledge, he has personal knowledge, hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. Alam niya lahat yung pangyayari and he was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking. Target ng NBI na ihain sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office ang karagdagang reklamo laban kay Defensor at iba pang opisyal na umano'y may partisipasyon sa operasyon. Kabilang sa tinitingnang kaso ng ahensya ang qualified human trafficking. Para sa NBI, ang mga building plan, video at aktwal na pagbabago sa estruktura ang nagpapalakas sa posisyon nila na may kaalaman at partisipasyon si Defensor. RR Tubise para sa Bayan.